Next, ito na. Sa part 2 na tayo. Tingnan mo, pinalitan ko na yung title dito, part 2. Bali, ito na. Ituturo ko na sa iyo ang Arabic alphabet na ito. Ito ay alif, ba, ya, ta. Pansinin mo sa tulo ka lang magbabase. Tha, jim, ha. Tatlong kambal yan. Ito yung pangatlo. Kha. Dito yung tulok niya ay jim. Walang tulok, ha. May tulok sa taas, kha. Dal. Kapag may tulok, zal. Ra. Kapag may tuldok, zay. Yan. Sin. Kapag may tuldok, shin. Dapat, nakalimutan ko na dapat pinakatay eh. Ulitin ko. Sin. Shin. Sod. Kapag may tuldok, dod. Basta ganyan lang yan. Hindi maayos yung pagkakasulat ko. Basta gawin natin ganyan. Ito ay sod. Dod. Yan siya. Kapag may tuldok. Next ay ta. Kapag may tuldok, za. Ang ain kapag ganyan sa unahan malalagay ay ganyan. Ain, lam, mim, ghain. Kapag sa center ang mapa ito ay ganyan yung kapag hindi pinakatay. Ain man or ghain kapag sa unahan ay ganyan. Kapag sa center mapa ain man or ghain ay ganyan siya. Wala naman butas yan eh, pero dahil sa malaki ay nagkakaroon ng butas. Ain o ghain. Fa. Kapag dalawang tulok, qaf. Lam, nandun na ang lam. Ay ulitin pa rin natin. Sabi natin na kaf. Kaf yung ganyan, kaf din yung ganyan. Pareho lang yan. Kaf. Ulitin ko dito. Kaf. Lam. Mim. Nun. Waw. Ha. Lam alif. Hamza. Ya. Ya din yung sinulat ko dito. Yan, ganyan siya kapag hindi pinakatay. Itong isulat ko ng pinakatay, ganyan ipapakita ko kapag hindi pinakatay, ganyan sila. Tatlong kambal na yan, ganyan yan. Jim. Ha. Kha. Yung mga ganyan ay ganyan pa rin, hindi nababago yan. Ganon din yung mga ganito, hindi yan nababago. Iba-iba pa yan. Ya, pwede rin ganyan, pwede rin ganyan. At hindi lang ganyan na makita mo. Ang sod, nakita mo na, ganyan siya. Sod man or bod. Kapag may tulok, bod. Kapag wala, sod. Yan siya kapag pinakatay. Ganyan lang yan. No? Basta magsusud ka lang ng ganyan, ganyan. Kapag may tuldok, bod. Ganon din kapag fa. Kapag may tuldok, za. Ang sin, shin ay nandyan na. Bali ito, isulat ko ulit sa iyo ha. Nang hindi ko na ipinakati kasi paliwanag ko na. Ganito. Alif. Ba. Ta. Sa. Jim. Ha. Kha. Dal. Zal. Ra. Sobrang laki. Zay kapag may tuldok. Sin. Shin. Sad. Dad. Ta. Za. Ain. Ghain. Fa. Qaf. Kaf. Lam.
mim, nun, waw, ha, lam alif, hamza, ya. Ito, ipapaliwanag ko ha. Ganito na lang. Ang alif at saka hamza, dito ko na lang. Alif at saka hamza ay pareho lang yan. Ito lang yung letrang hindi mo magagamit sa kanyang pangalan kung basahin mo. Sabi ko ay kapag nakita natin mga bawal na ganyan basahin natin sa kanyang pangalan. Papunta sa letra A kapag sa taas. Kagaya ng ito ay ha, ito ay letter H. Kapag ganyan ay ha. Pero itong hamza na yan, huwag mong gamitin sa kanyang pangalan. Sabihin mo kanina ay ha, hindi. Ito ay A kapag ganyan. Ganyan din ang alif A. Kapag sa baba naman ay I. Kapag dito sa hamza ay I. Ganyan din. Pareho lang ang hamza at saka alif ha. Kapag sa Quran, lagi magkasama yan. Kapag sa Quran, kapag ang alif ay may bawil, meron ka makikitang maliit na hamza dyan. Fatha man o dhamma ang bawil niya ay ganyan. Kapag dito naman yung bawil niya ay dito mo rin makita yung maliit na hamza. Pero minsan magkasiparit din sila. Bali, sa basa ay pareho lang ng paraan. Alif at saka hamza, pareho lang. Bali, ang ain na ito ay sa pagbibigas lang na iba. Kagaya ng assalamu alaikum. Ang alaikum ay ganyan. Ain, lam, ya, kaf, at saka mim. Yan. Assalamu alaikum. Ayusin natin yung ganyan. Yan ay sukun. Assalamu alaikum. Yan. A. Yan. Ganyan ay a. Sa pagbibigas ay magkaiba sila. Pero magkasing katulad din kung hindi mo alam kung paano i-timing, halos magkapareho din sila. Next. Itong tatlong kambal na ito. Sin at saka sod. Saan ba yun? Yun. Sod. Sin at saka shin. Ito ang letter S kung sa English, pero sa pagbibigas ay magkaiba kung mapapansin mo. Next, unahin ko na nito mga exactly. Ang mim exactly siyang letter M. Ganun din ang nun exactly siyang letter N. Ba exactly siyang letter B. Ya exactly siyang letter Y. Ra exactly siya ang letter R. Dal exactly siya ang letter D. Wow exactly siya ang W. Ano pa ba? Ang kaf at saka qaf ay letter K ito, pero sa pagbibigas ay magkaiba, pansinin mo. Kaf, qaf. Yan. Ano pa ba? Bali, zay at saka jim ay dito natin makuha yung letrang Z na ganyan at saka yung Z na ganyan. Sa pansinin mo lang ang pinagkaiba. Kapag ganyan ay za. Itong jim kapag ganyan ang bawi ay ja. Ja, za. Yun ang pinagkaiba. Bali, ano pa ba? Itong letrang to at saka ta ay letter T. Pero sa pagbibigas, pansinin mo. To, ta. Kapag may tulok naman, ito ay zo. Zo. Wala itong equivalent sa English, pero malapit din sa letrang ganyan. Z na ganyan. Pero hindi exactly. Ano pa ba? Ang lam at saka lam alif ay pareho lang yan. Letter L. Combination kasi ang lam at saka lam alif. Kaya matagal ng konti kapag dito sa lam alif kapag la. Kasi may alif. Pareho lang yan. Letter L. Bali. Ha at saka ha ay letter H. Ha at saka ha ay letter H yan. Pero sa pagbigas, pansinin mo magkaiba. Di ba? Ha, ha. Bali, itong tatlo na ito ay tha, kha, at saka zal ay wala itong equivalent sa English. Pansinin mo. Tha, nasa sentro ng ngipin ang iyong dila. Tha, kha, kha, yan. Zal, ganun din nasa sentro ng ngipin ang point ng iyong dila. Zal. Ang letrang bod ay wala rin itong equivalent sa English, pero malapit sa letter D, itong dal. Kagaya ng wala bolin. Wala bolin. Ganyan. Wow. Alif. Yan. Ito ay bod.
Waladdallin. Wag natin. Ang letrang fa ay exactly siya ang letter F. Pero mapa F man or P ay dito na rin kasi sa Arabic ay walang letter P kasi sa Arabic. Kaya kung hindi mo salita ng Arabic ay dito mo na lang. Pa mo na lang. Next, itong ghain. Ang ghain ay dito natin makuha yung letrang ga, gi, or go. Depende sa bawel. Halimbawa, ganyan ay gha. Pero ghain, gha ang pronunciation. Pero kung hindi mo salita ng Arabic ay iga mo na lang. Huwag mo nang pahirapan ng sarili mo na gha. Para lang yun sa Quran. Ganun yun. Ang pinakalimutan ko, fa, ghain. Ano pa ba? Parang yun na siguro. Yun na. Bali, ito pala yung sasabihin ko. Nakalimutan ko sabihin sa unang video. Wag mong pangalanan ito ng Arabic wag mong pangalanan ng English letter ha, itong mga Arabic alphabet. Mas maganda bigkasin mo kung paano ko bigasin, gayahin mo kung paano mo ko bigasin. Hindi bali na hindi mo kaya, basta importante kung ano na yung kaya mo, ayun lang ang bigasin mo. Kaysa gagamit ka ng English letter, pangalanan mo, hindi. Lalo kang maliligaw, lulukuin ka talaga ng English letter na yan na malayo sa katotohanan. Hindi ka talaga matuto kung gagamit ka ng English letter. Kaya nga video kasi panoorin mo yan. Panoorin mo ng paulit-ulit kung makalimutan mo. Hindi mo kailangan mag-take note dito. Kailangan dito ay makikilala mo at alam mo kung paano bigkasin. At hindi mo kaya ng on the spot ay kailangan unti-unti mo yan matutunan. Bukas naman ay ito na, ituturo ko na sa iyo yung sign na ganyan kung paano gamitin, paano basahin, ganyan, o di kaya ay yung parang ganyan ba. Yan, bukas inshallah. Kaya abangan mo. Naintindihan mo? Oo! Naintindihan mo? Oo!